Magandang hapon no, mga boss, mga camping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag subscriber, no. Magbigay ho tayo ng reaksyon dito kay His Excellency, no. BBBM nilabas ang galit kay Digong, Sara at Kibuloy sa proklamasyon rally ng Alyansa ng Pagbabago. Pakinggan natin. Pagayan, saan ka na? Ito ka siya nagsasalita. Nakagatagal yung bagong may. Kailya, kailugapos, kagayem ken kakabsat na imbag nga malayem yung amin. Nagtugaw kayo, apo. Naintindihan ko yun. Maupo kayo, mga apo. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pagdaan ng 3 taon. Na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign, kagaya ng dati, dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Andito po ang aming ipinagmamalaki na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. Wala naman nakakapagtaka doon, His Excellency. Siyempre, maraming pagkakandarapang sumali sa inyo dahil administrasyon di ba? Talagang mangyayari yan, sobra-sobra pa nga Mamimili ka pa nga dapat lahat ng matitinong kandidato, mapipili mo di ba? Yung mga kandidatong magsisilbi sa bayan. Diba? Tuloy. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy dahil wala naman. Kasalanan ng COMELEC yan, His Excellency. Pati mga nabigyan na para bumili suka binigyan ng certificate of candidacy. Kasalanan ng COMELEC yan. Tuloy natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin... Sigurado ka ba yan, His Excellency?
Kinilatis mo ba yan si Erwin Tulfo? Marami kang sus Mariosep. Yung mga ibang kandidato mo dyan, Duterte yan. Kita mo nga, ayaw pumirma sa impeachment complaint. Dapat, salang-sala mo yan. Kailangan pa bang gamitan ng confidential pa niya? Natin ang isa-isa. Napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galit. Ang problema dito mga boss, alyansa ng pagbabago to. Kaso yung mga kandidato niyang nakuha walang bago, puro luma, di ba? Ako meron akong listahan ng aking iboboto Ewan ko sa inyo kung papayag kayo. David De Angelo, Bunyog po ito. Franz Castro, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Heidi Mendoza, Luke Espiritu, Arlene Brosas, Teddy Casino, opo. At kung pwede, isama nyo na si Pacquiao. Yun ang kunin ninyo dito sa line-up niya. No? Bahala na ako kayo sa iba. Ako si Pacquiao lang kukunin ko dyan. Tuloy. Aling. Walo po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. Pito naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na itong lahat. Marami dyan, His Excellency, hindi pumirma sa impeachment complaint, ha? Marami-rami dyan. Naku, talasan mo ang iyong pang-amoy at ang iyong pandinig at ang iyong mga mata sa mga nakapaikot sa iyong mga miyembro mo na pangbabago, His Excellency. Ay sanay na sanay, subok na subok at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. 4 ang nagsilbi sa kabinete. Humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Palpak yata yan Tulfo na sa DSWD Secretary na yun. Magulo. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po si... Sabi ni Atty. Claire, itong si Tolentino, ang kulay daw nito, rainbow. Ano daw kanina, Atty. Claire, ang ganda, oo. Ang galing ng babae na yun. Sana, Atty., baka ikaw ang hulog ng langit. Para God save the Philippines, no? Oo. Pero si Tolentino to kung saan yung Agos doon to sumasabay totoo. Tuloy. Pero halos lahat naman din, di ba? Sila parelax-relax. Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanila. Sabi ni Atty. Claire, yung Tulfo raw American citizen yan. Hindi mo ba alam yun, His Excellency?
ang mga kagawaran. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. Bakit hindi sila pumirma sa impeachment complaint? Marami dyan, ha? Bilyar, Tulfo. Ewan ko yung Lapid kung pumirma. Sino pa ba? Wala man kung pumirma yung Lapid. Revilla, hindi rin nagsipirma. Bakit ganun? Diba? Dapat magtatanong ka naman, His Excellency. Tuloy. 3 ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Alam nyo na, Manang Aimee, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Nako. Siguro. Nako. Manang Aimee mo, Duterte yan. Sus Mariano. Tuloy. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. Nako. Isa pa yan. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Bukod pa ron, kasama nila ang 3 naging city mayor. Abi Binay ng Makati. Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. At huwag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. Hindi lang po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil 4 sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay palagay ko mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Mga abogado naman, 4 din. 4 ang abogado natin. Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Aimee, nag-aaral din sa law school. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino nanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang ba lahat? Tiga Luzon ba lahat? Hindi po. Dahil pagdating sa geographical representation, 2 ang tiga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at saka Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang bayaning. Ang unang Vicente Soto ay naging senador na Bayani pala ama ni Tulfo. Ha? Wala mo yan. Tiga Cebu. Ang nanay naman namin ni Aimee, alam nyo naman, 100% Waray. Alam naman natin pati na Iloilo. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng nasyonal. Di rin yata pumirma sa impeachment complaint niya si Camille na yan, ha? His Excellency. Hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, ating mga kandidato, wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila. Panoorin mo, His Excellency, yung vlog ni Atty. Claire Castro para malaman mo yung sinasabi mo. No? Para malaman mo yung sinasabi mo kung walang bahid ng dugo ng tukhang. Yung isa dyan yung Erwin Tulfo katatapos ko lang pinanood doon sa vlog ni Atty. Claire Castro, ha? Manunod ka kasi kay Atty. Claire, ha, His Excellency.
Para may magaling si Atty. Claire, mga friend. Lang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa... Si Duterte yun. Paano administrasyon ni Duterte, di ba? Pandemya. Kinanaan ng todo. Pinagkapirahan pa, di ba? Sa Parmali, Duterte, no? Nag-iimbestiga, His Excellency. Sila Dick Gordon. Doon sa nakawang nangyari sa Parmali. Nakikialam si Digong. Huwag kayong pumunta dyan. Hindi mo magawa yan ngayon. His Excellency, sa Senado, para mag-isa na impeachment, matrial na si Duterte. Para matapos na yung problema mo, tuloy. Sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. Si Duterte na naman yan. Alam mo, His Excellency, no, dapat sa ganyan speech nito, mga friend. Dapat talaga papasukin niya na yung ICC para matapos na, ibigay niya na itong mga ito. Baka maunahan pa ng Department of Justice ito. Hindi makukuha ng ICC ito, His Excellency. Sasampahan na raw, bibigyan na raw ng supwena nung Department of Justice yan, sila Digong, si Bato, tsaka yung mga pinagsasabi mo. Hindi mawawala dito sa Pilipinas yan. Babadaliin mo ng ICC, His Excellency. Tuloy. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Si Kibulo yun. Si Excellency, si Kibulo yun. Walang iba. Yung sinasabi ni His Excellency, si Kibuloy. Oo. Bakit ba kasi His Excellency pinayagan nung bata mo yan, si Garcia, na ayan tumakbo sa pagkasenador, may tililing yan. Si Garcia naman, mga boss, no? Bakit? Hindi ko... Pwede namang, Mr. Kibuloy, hindi ka pwedeng tumakbo senador sa Pilipinas kasi nga, you own the earth. At ikaw ay nakakulong. Napanood nyo ba yung rally ni Kibuloy? Puta, tumayo balahibo ko. Putang ano yung mga pagsasabi. Oo, kahindik-hindik. No? At yung kanya naman mga zombie, sumisigaw naman, Kibuloy, oo. Puta. Kasalanan ng Comelec yan. Alam na alam nilang baliw yan. Pinatakbo nila yan. Oo. Sana sinabi na lang ni Garcia, hindi ka po pwede, overqualified ka bilang isang appointed son. Sabi mo, ikaw appointed son, ba't ka tatakbo senador? Di ba? Reject na dapat. Yan, nagagalit ulit si Excellency. Pinayagan mo yan, Garcia kay. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Yun naman pala, His Excellency. Papasukin mo na yung ICC, ibigay mo na yan si Digong para wala ka ng problema. Si Bato, si Bongo, ibigay mo na lahat yan. At, naku, tignan mo yung mga kayamanan niya, kung gaano karaming kayamanan niya, paimbestigahan mo na yung hawak mo na bola, nasa iyo na lahat. Lalo-lalo yung kingdom niyang si Kibulog na yan, Siyasat mo lahat yan. Maraming anomalya yan. Malamang sa alamang, Maalamang sa alamang. Baka.
Tuloy. Balik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba? Alam mo, His Excellency, hindi pwede yung salita. Gawin mo na. Gawin mo na. Pag nakabalik yan, hindi ka bibiruin yung mga yan. Ay, hindi ka bibiruin yan. Ubus kayo. Sigurado. Habang ikaw ang nakapwesto, pag nagkabalik ka ng pwesto, tapos ka. Hindi malayong ipahukay nga yung ama mo at itapon sa West Philippine Sea. Ha? Diyos ko, kawawa kayo. Pag nasa kanya, di ba mga pre? Maisasalba mo sa kamay ng mga halimaw na tinutukoy ni Ronald Llamas ang Pilipinas kung ibibigay mo na yan. Ngayon, Diyos Mariosep, balita, si Sara Duterte rin, sampahan na raw yata ng NBI naman ngayon. Oo, ang gulo. Kalkalin nyo na lahat yan. Binira ka na rin ng binira. Pinagmumura na kayo. Ang lulutong ng putang na poking ina si mga mura ni Sara Duterte sa inyo. Kayong magpipinsan. Kayong magpinsan ni Romualdez. Asawa mo, lahat. Pinagmumura. At, ang mabigat dyan, live na live. Yung kinausap niyang papatay sa'yo. Oo, live na live. Ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Walang buhay mo, pinapapatay sila. Asawa, anak, apo, pati yung mga nadamay. His Excellency, yung mga bata na sabi ni Bato, shit happens. Oo, pati bata, patay. Nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinahinay. Yun ang mabigat. His Excellency, bagong Pilipinas, yung kandidato mo, luma. Oo, puro dynasty pa iba dyan. Naharap namin sa inyo ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagsiservisyo publiko at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po Matayo balahibo ko, mga friend. Kayo ba? Para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino, at para sa Pilipinas. Kaya, sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12. Pagpatawad mo, His Excellency. Ito yung mga iboboto ko, mga friend. David De Angelo, Bunyog, Franz Castro, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Heidi Mendoza, Luke Espiritu, Pacman. Yan lang makukuha ko yata sa inyo dyan. Baka si Tito Soto, pwede pa siguro. Arlene Rosas, Teddy Casino. Yan. Medyo bago yan, mga yan. Tsaka yan nga. Kapakanan ng tao, ang pinaglalaban yan, His Excellency. Zero ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Yun lang tayo dyan, mga friend. Pasensya ka na, His Excellency, talagang hindi ako, Dito sa mga to, Heidi Mendoza,
Commissioner yata ng COA to dati, o Luke Espiritu. Nakita mo naman, pinalamo ni Luke Espiritu si Gadon, at saka itong sa debate, itong si Harry Roque, o si Pacman naman talagang generous siya si Pacman. Nakikita naman natin. Yun lang ang masasabi ko sa kanya, generous. Pero nangangamote rin sa Senado Pero nagsisikap, no? Arlene Brosas, Teddy Casino, yan mo. Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Franz Castro. Di ba mga boss? Bahala na ho kayo pumili ng dagdag niyan. Marami pa ho dyan na sinasabi ni His Excellency na nakakalat na matakbong senador. Pero handang magsilbi, no? Tsaka yan nga po mga friend. Pag bumoto ho kayo ng mga ganitong klaseng politiko na sinasabi natin, no? Hindi ho yan mga korap. At kung yan ho ay mangungurap, no? Halata na ho agad. Hindi kagaya ng mga line-up na talagang mga dynasty yan, hindi mo pwedeng sabihin, bakit ka naging tatlo kotse mo? Mayaman naman ako, di ba? O mga ganun. Nakita niyo na ho ba yung pag-aari ni Lito Lapid sa Pampanga? Hindi malipad ng uwak sa laki. Mansyon ang tinitira niyan, mga pre. Apakaganda lugar. Sirkero lang ho yan. Kung di pumasok sa politika yan, di ba? Rebilla, ganun din. Makakita din yung mga mansyon. Puro mansyon ho, halos lahat ng bahay na ito mga nasa lineup ni His Excellency. Di ba? Ay nako. Magkulam na po tayo mga boss, ha? Maganda ho yung speech ni His Excellency. Kita nyo naman. Tinira niya Duterte, tinira niya yung sila Kibuloy, di ba? Kaya lang hindi nga po pwede puro salita, no, mga boss. Ibigay mo na yan sa ICC. At napakalaking tulong mo. God save the Philippines kung magbabalik tayong miyembro ng International Criminal Court. Wala. Kung di tayo miyembro ng International Criminal Court, wala. Di ba? Walang kapag-apag-asa yung mga biktima. Itong karumal-dumal na war on drugs, na peking war on drugs, ito si Duterte. Di ba? Shout out Librado Ludovico. Blessed morning, Karoke, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. 2:47 a.m. Tuesday morning. Correct, Karox. Look for another content. Erwin Tulpo, number 1 sa survey. Magkano ba? Hi, Pilipinas. What the fuck? Sabi ni Brado. Kalat ni Baya, shout out Kalat nila. Guni-guni lang ICC warrant of arrest. Wala yang kasani. Isang guni-guni lang ang warrant na yan. Kasi kung matibay ang malakas ang ebidensya nila laban kay Parindigs, ay matagal nang na-issue yan. Parindigs, ikaw na. Ikaw ang astig at ikaw ang malakas. Patay tayo dyan. Malapit na. Huwag ka kasing nawawala ng pag-asa dyan kay Parindigs, di ba? Sinaida Lagio, welcome to the club. Sana totoo na hanggat hindi makukulong ang mga grupo ni Digong nyo, tuloy-tuloy ang panggugulo ng mga yan. Malaki ang pera niya, kaya kayang-kaya niyang manipulate ang mga tao mukhang pera, ng mga tao mga mukhang pera. Totoo yan. Yung Bats 1991, susuporto to the max daw. Mga pulis, ayun ang problema dyan mga friend. Nagamit niya yung mga pulis na yan. Colonel, General, sa kanyang war on drugs. Erlinda Aquino, kuya, kasalanan ng Comelec yan, mga nakaupo sa gobyerno. Senador at kongresista, kahit si Kibulog, bakit nakatakbo? Nakatakbo pa siya para maging senador. Yun nga, kasalanan talaga ng Comelec yan. Wala namang iba Kalat niya, wala sa listahan si Parin Toto. Naku, walang bilang yan at puro lang hearsay ang uwas na yan. Patay tayo dyan. Kita mo, wala sa listahan, ang chismoso na yan.
Lahat ka talaga magalit si Atty. Toto Housing dyan. Mundo Cheng, shout out Yan biglaan na pasupwena sa tatlong iklog na sina Digong, Bato at Bongo ay isang plano na yan para unahan ng ICC na alam na nila na makukulong sila sa ibang bansa, kaya makukulong sila sa atin basa at magiging house arrest. Ganun lang yung katarantaduhan. Hindi alam ni Bongbong yan. At kasama siya sa plano. At si Rimulya na dating sip-sip kay Digong, lahat ng nangyayari sa bansa at mga sabwatan hindi maaring hindi alam ni PBBM. Ganun? Sana mali ka Edmundo Cheng ulit Hoy, Rimulya, luma na yung pakulo nyo. Kumita na yan. Lahat na nga nangyayari sa bansa, alam lahat ni BBBM hanggang kailan magtitiis ang ating bansa sa mga bulok na sistemang batas ng Pilipinas. Friend Jun Lagon, shout out my friend. Mike Michelle Edwin, shout out my friend Edmundo Cheng ulit Pag nakulong silang tatlo bilang house arrest, lahat yan sa Davao, sila ikukulong. Di bali wala rin lutong Macau din ang resulta, parang yung anak ni Rimulya absuelto agad. Porving Peña, shout out. Good evening sa Rox, mabuhay lahat ang Warriors. Boto lahat ng Makachina. Huwag iboto lahat ng Makachina na pro Duterte, pati si Sara ay dapat na ma-impeach. Diba? Chupista Bunao, shout out. Ay kuya, di po ako mapalagay pag dito po siya inaresto dahil wala ang parusa. Mga halimaw, mabubuhay hari lang ang mga halimaw na buitre. Nilalaro na lang nila ang batas. Ay tayo dyan. Chupista ulit Si Richard Gomez po pala ay di pumirma para sa impeachment ni Sara Pusit. Noon ko pa alam na mga Duterte si Goma. Nagpahalata ka naman. Diba? Dito nga sa nangyari na to, mga friend. Labas na lahat dito. Kung sino ang Duterte, kita na lahat yan. Maski sa Senado. Kita na lahat yan. Diyan mo makikita kung anong power pa rin ng Duterte. Di ba? Yun na lang Ketchis Escudero. Bakit hindi sila dapat talagang umpisa na nila yan? Kasi nga live na live yung utos ni Sara na patayin sila paano kung napatay sila? Di mo naman pwedeng pagbintangan Sara, kakatwiran lang niya. Yun ang alam ko dyan. Sabi ko, pag napatay ako, hindi naman ako napatay. Kaya wala akong kanalaman dyan. Ganun ang Nakagawa na siya ng scapegoat niya Nagbilin ako kung ako'y mapapatay. Patayin mo rin sila. Kaya yun ang scapegoat niya. Kung mapatay nga si Marcos, wala ako alam dyan. Buhay ako. Ang bilin ko kung ako'y mapapatay. Diba? Ganun yun. Biglang itataas na lang yung kamay ni Sara Duterte. Ito ang presidente. Patay tayo dyan. Chupista ulit Naku, pag nagkataon, mga kandidatong nangunguna na yan, huwag naman pong ipaintulot ng Panginoon Diyos na makalusot ang mga yan. Baka bumalik na naman ang naramdaman ko po noong 2022 election na sobra po akong nalungkot ng lumo, ng hinayang, tapos naulit naman ay naku po, kawawa talaga si Juan de la Cruz. BBM, ano ba ang plano mo sa bansang Pilipinas? Good night po, kuya, at sa mga ka-warriors. Mundo Cheng ulit Sabi ko na nga ba, pag gumapang na ang pera, lahat ng mga mali, lalo na ang batas ay magiging tama, at wag na kayong maniwala pa sa mga survey na yan dahil pera-pera din ang lakad ng mga yan. Lalahatin ko na sila. Pag may lagay, ikaw ang mangunguna. Mga buhaya rin ang mga nasa survey. Ano ka? At ikaw Bongbong Marcos bilang Pangulo ng bansang Pilipinas, ang masasabi ko lang, wala kang sinabi, panis ka sa lahat ng bagay, lalo na sa batas
na hinihiling ng taong bayan. Tayo dyan. Joey Tobelea, shout out. Joey Kiano, shout out ha. Karox, dapat sa mga yan, si Lord ang humatol. Kunin na silang lahat. Yan. Kaya ako, sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mangkukulam. Hindi sana kinulam na yung mga puwakan ng inang mga yan. Wilfredo Pampilon, welcome to the club. Baka naman iwas lang yan sa ICC. Your guest is as good as mine, Wilfredo. Rodelia Alpiloro, yay, sana sir, tuloy-tuloy na po yan. Salamat Sir Rox sa update na balita. Ingat po and God bless us all po. God bless Rodelia. Federico Mandaco, saan kaya galing ang balita na yan? Bakit wala naman sa mainstream media? Kung totoo man yan, malabo pa sa tinta ng pusit na maipaaresto yung grupo ni Duterte. Alam ng buong mundo na maraming mga alay si Digong. Kaya siguro, press release lang siguro yan. For views lang siguro yan. Kung totoo man at naipaaresto nila, pag napaaresto nga sila sasaludo tayo sa DOJ. Oh, di ba? Pero ako, ibang ang kutob ko Baka gawing pananggalang yan para hindi makakuha ng ICC, di ba? Elizabeth Scare, shoutout. Good evening Sir Rox. Ano daw? Isupuena na ang mga Duterte. Naku, dapat sa ICC sila dalhin. At di ako pabor na dito sila makukulong. At alam naman natin na ang hustisya dito parang pagong kung umusad. Ewan ko lang kung totoo yung balita na yan. Mas okay sana kung dadamputin na sila ng ICC at Interpol sana, di ba? Yun nga Pero malamang totoo Oo, kasi binabasa ng tao At may 300,000 ang subscriber nun. Elizabeth Oscar ulit Nakakataka talaga kung bakit ngayon sila mag-i-issue niyan. Ano yan? Para dito sila kausuhan at para di na pwede sila sa ICC. Yun Parang nangangamoy isda. Hay nako, konting pino naman at halatang halata na pabor yan sa mga Duterte at sa mga alipores niya. Nga Pero sa iba, lusot yan, Elizabeth. Sa atin lang hindi Elizabeth Iscarel Tungkol naman sa survey na yan, sa pagkasenador, ano pa ba ang aasahan natin? Alam naman natin na ang mga Pinoy, ganun sila katalino bumoto. Kasi ang utak nila, gaipis lang. Kaya nga dapat itawag sa mga yan, bubutante. Yang Comelec naman, ewan ko kung saan ang utak nila. Siguro mas lamang naman sila sa utak ipis kasi alam nila ang amoy ng kumikinang na salapi. Totoo yan. Strelita Hero, shout out. Tagal mo nawala. Ang tagal mong nawala. Saan ka ba nang galing, David Alin Mendoza, shout out. Hello po, Karox. Sa tingin ko po ay may lihim na kutsabahan yung kampo ni BBM at Duterte. Para nga naman hindi mahalata ng mga tao na kinutsubibo lang tayong lahat. Kawawa po talaga ang mga Pilipino sa mga government official natin. Wala na po tayo talagang maaasahan sa kanila. Parang ganun nga, David. Joseph Prigudon, shout out. Dapat talaga palitan na yung commissioner ng Comelec, lalo nang magkakaloko-loko ang Senado pag nanalo yung mga walang kay na maging senador. Naku po, God save the Philippines for those so greedy in money and position in the government. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Tanging dasal at pananalig sa mahal na Poong Jesus. Panginoong Diyos ang ating magagawa upang mabago ang magising ang isipan ng ating mga Pilipino sa pagpili sa tamang kandidato na ihahalal sa eleksyon 2025. Yun nga, Ferdinand Ito nga si His Excellency, tingnan mo nga pinili niyang mga tatakbo senador. His Excellency na yan, Apolinario Cristobal, shout out. Kailan padarating ang ICC? Malapit na, basta dasal-dasal na lang. Apolinario ulit Huwag tayong maniwala dyan. Dapat pinatitigil ng Supreme Court yung survey
ay isang mind conditioning yan sa mga butante. Totoo yan, Apolinario. Tsaka yung ano, lalo pag nakikita ko yung ano, yung Holmes, yung Pulse Asia, 62.8% si Tulfo. Hindi mo pa ginawang 95%. Tsaka ginawa mo lang tag 1% yung mga kalaban niya sa Senado. Bayan. Milyon tayo eh. Tinatanong mo, wala pa 1,000. Sabihin mo na 2,000 tinatanong mo yung survey mo. Apolinar Cristobal, oh. Ginagawa yung survey. Ay dapat sa exit poll yan. Ginagawa. O, di ba? Lisa Cruz, welcome to the club. Grabe. Nakakapanlumo. Totoo yan. Johnny Bigot ulit, oh. Gandang gabi, Karoke. Yung survey na yan, tiyak fake news. Kaya nakakatakot dahil kung kaya nilang gumawa ng fake survey, magagawa rin nilang mandaya sa eleksyon tulad nung nakaraang eleksyon. Ayaw talaga nilang papasukin ang mga kumakalaban sa mga Duterte. Mafia talaga. Totoo yan, Johnny Bigot. Normando Reyes, oh. Mag-wheelchair si Digong at house arrest lang. House arrest lang yan. Mga gago yung nasa DOJ. Maita ulo ni Normando Reyes. Normando ulit, oh. Mag-wheelchair si Digong at house arrest sa daming ugok na butanteng Pinoy. Tapos kung naghihirap, magagalit sa gobyerno, eh sila ang naglagay sa mga gago sa gobyerno. Tang ng mga butante kayo. Magdusa kayo sa kaugukan nyo. Lorna Bele, shout out, ah. God save PBBM pag sa Pilipinas na-convict ang Duterte and cohorts. Not to mention, pag nanalo pa ang mga pro-China at pakawala ni Duterte na ang mga pulpul na senador niya. Jane Labay na, shout out my friend. Ha? July na ba? Hindi na June 2. Di ako nag-inform. Bakit di na lang sabihin ni Escudero na sa 2028 na lang para solve? Yun nga eh. Jane ulit, to. Sir Rox, di ako absent kahapon. Di mo nabasa yung comment ko. Sige, ipapa-impeach ni kita. Nabasa ko. Tagal mo kasi. Iisip ko eh, baka kinatin na naman yung balat mo sa paa kung saan ka naman nagpunta. Kalat niyo. Happy birthday, Miss Nelly. May you have blessed one. Enjoy your special day. Oh, enjoy yun. Enjoy niyo yun, friend. 3J Shop ulit, oh. May gulay si Rox. Nakakasuka na yun ng araw ng kampanya. Aray ko po. Si Kibbs, di ko matake. Talagang walang kadala-dala ang mga AJC members. Si Ben Tulfo, nanang ko po, kakatakot ang itsura. Si Jimmy Bondok, bigla na lang umapir at gustong maging senador. Bastusan time na talaga, Sir Rox. Kaya kailangan din tayong magpursigi. Naimulat ang mga mata ng tao. Sige lang, Sir Rox, ituloy mo lang itong vlog mo at merong mamumulat ang mata na katotohanan. Basta ang kakampi natin, ang Panginoon Diyos, siya ang gagawa ng paraan para hindi magtagumpay ang mga hunghang. Totoo yan. Totoo yan, ha. 3J Shop ulit, oh. Aba, Sir Rox, si BBM, oy, palaban na ang panay ng banat sa mga Digong boys. Sir Rox, sino ba yung pinabili lang ng suka gusto mong maging senador? Eh, baka nga si ano yun, si Bondok. Sino yung wala daw plataforma? Eh, si Willie Boy ba yun? O, siya nga. Wala daw mga kandidato niya ang mga pumapalakpak sa China. Hala, si Nabatob. Sila Bato ba? At Kimo. O, yun nga. Sino yung may dugo daw na tukhang? Sino daw yung bulaang propeta? Ang daming pinatamaan ni BBM. Aba, ang tapang ni BBM, sige lang, BBM, banatan mo sila, ha? Tumapang ang bigla, eh. Diba? 3J Shop ulit, oh. Si Pulong Duterte, sabi, abuse of power daw ang impeachment ni Sara Jing. Oo naman, abuse of power si Sara. At ginasta niya ang pera ng bayan
O baka naka-deposito na at offshore. Tama naman si Pulong. Maski si Dutz, abusado rin. Super pa nga. O, parehas naman sila lahat. Sila abusado. 3 days pala. Si Rox, yung sabi ni Cheese June 2 na lang daw ang impeachment trial. Then, naging July daw, State of the Nation address. Tapos ngayon, August na lang daw. Ano ba talaga? O bakit di na lang sa 2028 para mas maraming time si Cheese mang-inis sa Congress, di ba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out mga friend. Ay, nako. Friend Dolor Garcia, friend Amy Pingson, shout out ha. Eman Escalona nak, shout out. Sabi ni friend Shervin, Katipunera po ng Cavite, Impong Basyang Team Tedeli, bumabati po ng Mingiti sa Jose Rox. At sa buong Team Rocky Warriors the Great, halo-halong kalamay, ubi na naman po ang usapang barangay. Puputo day Sir Rox. Asantayin po natin yung survey daw ng mga EPAL. Aba, Sir Rox, ano yan ha? Kapag po yung nilulutong survey na walang kakwenta-kwenta at halatang talagang minamagic at tipong naglalagayan na naman sa akin, Sir Rox, bakit pa magbubutuhan? Gagawin lang po tayong mga dakilang tanga ng mga hinayupak na yawa ng mga yan. Ay naku. Pag-uupo na lang po lahat, ipag-uupo lang po lahat yung mga nasa magic ng bolang kristal at para tapos na po ang boxing. Bakit ano po pong kahit ano pong huhusay na matatalino at talagang para sa bayan yung mga gusto pong lumaban, pero pinipilit po ng mga hinayupak yung line-up nilang puro mga basura, pansariling interest lang po, kaya nagpupumilit makapasok ulit, lalo na po yung mga mandarambong, bongbong at puro bong. Andyan po ang gusto naman pong tayong lahat mauto at magago na naman ng mga pinutukan ng lintik. Nako, Sir Rox, talaga pong nakakarimarim ang buwisit na yawa. Oy, mga animal, maanungan kayo talaba naman ng hiya sa mga leche kayo. Mahita ulo, tiyan. Para yun ang awa, bigyan nyo ng pagkakataon yung iba na matitino. Hindi katulad ninyo, puro kahihiyan ang padarambong ang ginagawa ninyo sa bayan. Pwe, kapal talaga ng mga sikmura, ng mga mukha nyo. Kaya tayo sobrang bulok na bansa kasi puro lang pagnanakaw ang alam nyo. Puro paandar, puro pasikat. Tapos dadagdag pa ang dadagdag na naman isa pang line-up na gusto rin makapasok. Wala ring laman ang utak. Pwe, mga pinutuan kayo ng lintik. Mainit na po ang ulo ko. Kaya ako po lalayas na muna. Baka di ko po sila matansya, Sir Rox. Machinelas ko mga uso niya, mga yawa na yan. Ang sa inyo pong lahat, tunay pong nakikibaka at nagmamahal ang makulit at asungot at katipunera pong kabit ng Cavite. Ito po ang inyong Tia Deli. Oy, may kandidato, yung kandidatong taga Cavite. Wala kasama kay His Excellency, kala mo Rebilla. Pero ayaw pumirma sa impeachment yung bata mo, mga boss nyo dyan sa Cavite. God bless mga ka-warriors. Di po ako susuko. Ingat po palagi sa Rox at sa akin pong pagtatapos. Isa pong malupit na pa-shout out sa ating Sister Grace. Lalaban ka ba talaga o babawi ka na? Nalaan Jane L. Happy birthday to a little girl, Nelly Coma. Wow, 5 years old baby girl. May you have a beautiful and fun day. Oo, diba? Elizabeth Iscario. Wala lang akong masasabi sa balita na yan. At sana mas bigyan nila ng pansin ang kaso ng mga yan sa International Court. Hi, ewan. Tayo dyan. Joki Hano. Ang mga halimaw, mga 3 years nang expire pero hanggang ngayon nang gugulo pa. Totoo. Bong Tupa, shout out. Para hindi maibigay sa ICC. Kunwari, may investigasyon daw. Sabi nila, budol-budol na naman ang taong bayan. Patay tayo dyan. Kalat niyo.
Good evening, Kasani. Bomba lang ng bomba, Kasani. Huwag mong tantanan ang mga ungas na yan. God bless your family. God bless Kalatni. John Dimango, my friend. Shout out, ah. Brother Elias Isyo, shout out. Jane L. Loreto. Naku, fake yung survey na yan. Alam naman natin yan. Pakapala ng apog lang. Yung American citizen, pasok sa Comelec, pero si Toto Kausing, olat. Ang mga Pinoy naman, nagpapatanga. Kawawa ang mga matinong Pinoy na nadadamay sa katangahan ng marami. Totoo yan. Ang dami kasing tanga. Marilo Pabianak, shout out, ha. Buti nag-scroll ako. Ang dami kong nalalampasan, oh. Gandang gabi po tayo sa mga ka-warriors. Aba, talaga pong daming pasabog ng gobyerno. Unang araw ng campaign, Supuena, sa Davao Group. Kaloka talaga. Ang dami ko pong tawa sa paggaya mo kay Cheese. Perfect po pati bibig niya at yung paraan mag-speech, para siyang batang damulag na nagmamaktol. Isama pa yung open-close ng eyes ni Bato sa vlog nyo. Sa vlog nyo na lang po kami kumakapit. Sa mga nakaka-stress na ganap sa ating bansa. God save the Philippines. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. Oy, mission accomplished mga friend. Oo. Buti nag-scroll ako. Munti ko na malagpasan kay Tia Daily. Oo. Tsaka kay Marilo Castro. Oo. Kay Kalatni, meron din akong hindi nakitang isa. Oo, diba? Malabo na mata. Tanda na. 68 na ako kasi. Oo, diba? Hanggang bukas po muli mga boss, mission accomplished, ha. Paulit-ulit. God save the Senate of the Philippines. God bless.